pagbati sa'yo, mukhang nagpadala ka ng mga source material na tumatalakay sa isang napapanahong usapin sa pamumuno to, no? Oo, tama. Napapanahon nga. Ang tanong kasi na lumulutang, sapat pa ba yung basta, alam mo yun, kapaniniwala ka, yung credible ka lang? Parang hindi na raw eh. Yun nga yung punto dun sa mga material eh. Parang nag-shift na. Kaya naman, himayin natin ngayon yung ide lang to, yung parang paglalakbay mula sa simpleng kredibilidad papunta sa mas malalim, mas pangmatagalan. Yung impluensya na nakaugat daw sa, ano nga ba tawag dun sa sources mo? Integridad? Integridad, oo. Kasi sinasabi doon, sa mundo natin ngayon, na ang bilis magbago, di ba? Tapos ang daming impormasyon, minsan nakakaduda pa. Yung integridad, hindi na lang siya basta birtud. Hindi lang personal trait. Hindi lang nagiging pundasyon na raw mismo. Hindi lang yung tapat ka, kundi yung buo ka. Yung tugma yung sinasabi mo tsaka ginagawa mo. Yan yung titingnan natin. Bakit daw ito na yung pinakamahalagang parang currency, puhunan sa pamumuno ngayon? Based to syempre sa mga ideya sa sources mo. Okay. At ang layunin natin dito sa paghimay na to, simple lang siguro, bigyan ka ng mas malinaw na pag-unawa, tapos baka may makuha kang practical na gabay galing din sa sources kung paano yung integrity, hindi lang siya yung, alam mo yun, nice to have. Oo, hindi lang pampaganda. Hindi lang, kundi isang tunay na strategic advantage. Lalo na ngayon parang ang gulo ng panahon, no? Totoo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Mapapansin mo siguro, parang may iba sa paligid ngayon, di ba? Yung tiwala, ang bilis mabasag. Oo, ang dali na ngayon. Tapos yung mga nasa otoridad, ang daling questionin. Tapos ang bilis ng pagbabago. Binabanggit nga dun sa isang source yung linya na, credibility is no longer enough. Yun mismo. Kumbaga, hindi na raw sapat na mukha kang mapagkakatiwala o dahil lang may posisyon ka, kailangan daw ng mas matibay, mas malalim. Yun yung integrity. At ang ugat niyan, ayon sa mga materyales na yan, yung tinatawag nilang crisis of confidence. Krisis sa tiwala. Laganap daw to sa iba't ibang sektor. Saan now? Nabanggit yung gobyerno, mga malalaking korporasyon, kahit pangaraw yung ilang organisasyong reliyoso. Nakakaranas daw ng pagbaba ng tiwala ng publiko. Wow! Malawakan pala. Oo. Kaya ang resulta, yung hinahanap na raw ng mga tao ngayon, hindi na lang yung basta magaling o may posisyon. Hinahanap nila yung mga leader na, kitang-kita sa gawa yung sinasabi. Consistent. May pagtutugma. Tama. Sa panahon daw kasi ng kawalang katiyakan, yung integridad para siyang nagiging kompas. Yun yung tinitignan ng mga tao para malaman kung saan pupunta. Dito na nga pumapasok yung sinasabing, trust economy sa sources mo. Yung trust economy. Oo. Naipaliwanag doon na sa ngayon daw sa modernong lipunan, yung tiwala napakahalaga na niyang asset. Parang pera na rin daw. Totoo. Parang kapital. Isang malaking pagkakamali lang daw, lalo na kung may kinalaman sa integridad, pwedeng gumuho agad yung reputasyon. Yung pinaghirapan mong itayo, no, bilang leader or yung buong organisasyon. Mabilis masira. Tapos ito pa, sa panahon ngayon, napapalapit tayo ng papalapit sa AI, automation, ganyan, binabanggit doon na yung integridad, yung pagiging totoo, yung pagiging buo, hindi raw to kayang gayahin ng makina. Interesting point yan. Basta makokopya. Okay, sige, palalimin pa natin. Ano nga ba talaga tong integrity? Kasi based sa mga binasa natin, madalas ang iniisip lang natin, pagiging tapat. O di kaya hindi nagsisinungaling. Pero parang mas malawak pa pala yung kahulugan nito, no? Oo, mas malawak nga. And what's fascinating dito, pinapakita sa sources yung isa sa mga pinag-ugatan ng salita. Sa Hebreo pala. Yung salitang tamim. Tamim. Paano yun? T-A-M-I-M. Ang ibig sabihin daw nito based dun sa pag-aaral sa material mo, hindi lang yung honesty. Kundi, completeness, wholeness, soundness, blamelessness. Wow, ang dami! Wholeness, completeness, pagiging buo. Pagiging buo. Walang biyak, walang dungis, walang pagkakahati sa loob mo. Sinasabi pa nga raw doon na ito yung parang original na disenyo o layunin para sa tao. Yung estado kung saan walang agwat yung gusto mo, tsaka yung tama.
Walang agwat yung itsura mo sa labas, tsaka yung totoong kalooban. Grabe, ang lalim nun, pagiging buo. Hindi lang yung, hindi ako nagsinungaling na yun. Kundi yung buong pagkatao mo, walang pagkumbari, walang lamat. Interesting. Nabanggit mo yung pinag-ugatan. May mga halimbawa ba dyan sa Biblia na binanggit sa sources para mas magets natin tong konsepto ng tamim? Oo, marami actually. For example, si Abraham. Tinawag siya ng Diyos na, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Yun yung tamim. Pinapakita nito yung buhay na may lubos na pagsunod, buo, sa harap ng Diyos. Okay. Sino pa? Nariyan din si David. Alam naman natin may mga malalakas siyang pagkakamali, no? Pero kinilala pa rin daw yung pamumuno niya na may integridad ng puso. Sa pangkalahatan, ibig sabihin may nakitang desire sa puso niya na manatiling tapat, kahit nagkamali. Kahit hindi perfecto. Oo. Tapos si Job, 'di ba? Dumaan sa matinding pagsubok, pero pinanindigan yung integridad niya. At siyempre, yung pinakadakilang halimbawa raw ng tame ayon sa sources si Jesus mismo. Namuhay daw siya ng walang pagkukunwari. May perpektong pagkakaisa sa kalooban ng Ama. So yung panawagan pala ng integrity, based dito, hindi lang panlabas na ayos. Hindi lang. Malalim na pagkakaisa to ng isip, puso, salita at gawa. Dapat tugma lahat. Malinaw yun. Ngayon, paano to nagiging practical? Kasi sabi sa mga material mo, para daw magkaroon ng tunay na impluensya na galing sa integridad, may tatlong mahalagang pagbabago raw na kailangan mangyari. Sa pananaw, sa mindset, isa-isahin natin to. Okay. Unang pagbabago, mula anyo patungong autentisidad. From appearance to authenticity. Ito raw yung yung paglampas sa simpleng pakitang tao lang o yung impression management. Yung pagpapa-impress lang? Oo. Ang tunay daw na integridad kailangan ng authenticity. Yung sinasabuhay mo talaga yung pinaniniwalaan mo kahit walang nakatingin. Naalala ko, binanggit doon yung kritisismo ni Jesus sa mga Pariseyo. Oo. Ano yun? Sabi niya, para daw silang mga pinaputing libingan. Ang ganda sa labas, malinis tingnan, pero sa loob, puno ng kabulukan. Ang hamon dito para sa'yo bilang leader, siguraduhin mo na yung public persona mo hindi maskara. Dapat tapat na refleksyon yon kung sino ka talaga sa pribado. Ang hirap niyan balansehin, ha? Lalo na pag nasa posisyon ka, kailangan ng constant self-awareness. Ano naman yung pangalawa? Ang pangalawa, ito yung paglipat mula kapangyarihan patungong pangangasiwa, from power to stewardship. Pagbabago to sa tingin mo sa posisyon mo o sa impluensya mo. Paano yon? Hindi raw dapat ituring na personal na kapangyarihan yan na gagamitin mo para sa sarili mong pakinabang o agenda. Sa halip, turo ng sources, dapat tingnan yan bilang stewardship. Stewardship, pangangasiwa. Oo, parang sagradong responsibilidad na pinagkatiwala sa'yo. Hindi lang ng kumpanya mo, kundi ultimately, sabi sa sources, ng Diyos, kung yun ang paniniwala mo. So, ang tanong dapat, Ang nagiging tanong, hindi na anong makukuha ako dito, kundi paano ko magagamit tong posisyon na to para makapiglingkod sa iba, para maisulong yung misyon, para maparangalanan yung nagbigay nito sa akin. Si Nehemia daw yung madalas na example dito. si Nehemia, yung nagtayo ng pader? Oo, ginamit niya yung mataas niyang posisyon sa Persia, hindi para magpayaman. Bumalik siya para pamunuan yung pagtatayo ulit ng pader ng Jerusalem, para sa kapakanan ng mga kababayan niya. Hindi siya nag-abuso ng kapangyarihan. Yun ang stewardship. Wow, nababago nga yung motivation pag ganyan yung timin mo. Stewardship over power. Okay, pangatlo? At pangatlo, mula ambisyon patungong pamana. From ambition to legacy. Dito naman, ang focus kung paano mo sinusukat yung tagumpay mo. Paano yun naiiba? Kasi yung karaniwang ambisyon, baka nakafocus lang sa panandaliang resulta, di ba? Kita, promotion, papure, market share. Pero yung pananaw na galing sa integridad, sabi sa sources, tinutulak ka na isipin yung pangmatagalan, yung long-term effect. Yung iiwanan mo? Exactly. Ano yung iiwan mong pamana? Legacy. Nalampas pa sa termino mo o kahit pa sa buhay mo. Yung ambisyon dito, nagiging mas malaki kaysa sa sarili mo.
nakafocus na sa pag-ambag sa mas malaking layunin. Like pagpapalago ng kaharian ng Diyos kung yun yung framework sa sources. O di kaya, pag-iwan ng organisasyon o community na mas matatag, mas mabuti kaysa sa dinatnan mo. May example din ba dito? Si Moses daw yung ibiligaray, pinili niya raw yung hirap kasama yung bayan ng Diyos kesa yung, alam mo yon, karangyaan sa Egypto kasi yung tingin niya nasa pangmatagal ng gantimpala. Nasa layunin ng Diyos. So ang tanong para sa'yo, anong legacy ang gusto mong iwan? Tatlong malalaking shifts sa pananaw: autentisidad, pangangasiwa, pamana. Ang gaganda ng mga konsepto. Pero, alam mo na, ang tanong lagi, paano mo ito isa sa buhay, sa araw-araw? Lalo na pag may mga hamon talaga sa pamumuno. May binanggit din sa sources na mga partikular na disiplina raw. Oo, ito na yung nagiging mas konkreto. Unang disiplina, katapatan sa salita, truthfulness in words. At hindi lang to yung basta hindi ka magsisinungaling. Ano pa kasama dito? Kasama rito yung pagiging tumpak. Accurate ka sa sinasabi mo, pag-iwas sa exaggeration, o yung pagbibigay ng maling impresyon. Dapat tapat ka rin sa intention mo. At eto, napakahalaga, tuparin mo yung mga pangako mo, malaki man o maliit. Yung yes mo, yes? Yun nga, yung sinasabi sa Biblia, let your yes be yes and your no, no. Ibig sabihin may bigat yung salita mo, mapagkakatiwalaan. Kasi bawat maliit na pagtupad mo sa salita, nagpapatibay yan ng tiwala. Mahalaga yan. Kahit yung simpleng pangako mong tatawag ka pabalik, pag di natupad, may tama yun sa tiwala, no? Okay, pangalawang disiplina. Pangalawa, pagiging transparent sa desisyon. Transparency in decisions. Ito yung pagiging bukas hanggat maaari sa proseso at sa mga rason sa likod ng mga desisyon mo. Lalo na yung mga apektado yung iba. Kailangan ba lahat ng detalye sabihin? Hindi naman daw kailangang ilahad lahat ng confidential na detalye. Pero yung mahalaga, ayon sa sources, maipaliwanag mo yung bakit. Bakit ito yung direksyon? Ano yung mga tiningnan natin factors? Ito raw kasi nagtataguyod ng tiwala. Kasi nararamdaman ng mga tao na kasama sila kahit papaano, kahit hindi sila yung nag-decide. Tapos, lumalakas din yung pagtanggap nila, yung buy-in. May point. Mahirap nga namang sumunod kung bulag pa sa dahilan. Pero, paano yung balanse niyan sa confidentiality? Medyo tricky yun minsan, no? Well, hindi masyadong pinalawig dun sa outline. Pero yung prinsipyo kasi ng transparency, laging may kaakibat na prudence, di ba? Hindi naman ibig sabihin absolute disclosure. Okay. Tungkol to sa pagiging bukas sa proseso at sa rasyonal hanggat pwede. Nang hindi naman nasasakripisyo yung mga lehitimong confidential, tulad ng personal data o trade secrets, mga ganyan. Ang susi siguro, yung malinaw mong communication. Kung bakit may mga bagay na hindi pwedeng i-share. Ang importante maramdaman nilang hindi ka nagtatago ng walang valid reason. Okay, gets. Malinaw yun. Ikatlong disiplina, ano to? Pangatlo, sistema ng pananagutan. Accountability in systems. Ito yung sinasabing kailangan mong magtayo ng mga guardrails, proteksyon sa paligid mo, sa pamumuno mo. Hindi pwedeng sarili lang. Hindi raw sapat na aasa ka lang sa sarili mong kakayahan na kaya kong manatiling tapat. Kailangan daw ng mga sistema, ng mga tao na tutulong sa'yo. Pwedeng board of directors yan na hindi mo kontrolado o mga mentor na pinagkakatiwalaan mo na pwede kang bigyan ng tapat na puna. Kahit masakit? Kahit masakit. O mga peer accountability groups. Ang goal nito magkaroon ng oversight. May magtatanong sa iyo ng mahihirap na tanong. May mekanismo para maituwid ka pag medyo lumilihis ka na. At diniin sa sources, hindi raw to dapat tingnan na parusa. Protection daw to. Protection para kanino? Para sa iyo bilang leader at para sa organisasyon mo o sa mga taong pinaglilingkuran mo. Ito yung diwa ng iron sharpens iron, di ba? Mas tumatalas ang bakal kapag hinahasa ng kapwa bakal. Magandang paalala yan. Madalas yung tunay na lakas nasa pagpapakumbaba na tumanggap ng gabay. Okay. At yung pang-apat na disiplina, ito na yata yung pinaka-medyo matindi. Ito na nga, siguro yung talagang sukatan. Pang-apat, tapang sa gitna ng pressure. Courage under pressure. Dito raw talaga nasusubok yung lalim.
yung tibay ng integridad ng isang leader. Ano to exactly? Ito yung kakayahan mong gawin pa rin yung tama, manindigan sa prinsipyo mo. Kahit mahirap, kahit hindi popular, kahit may personal na kapalit o sakripisyo, o kahit may malakas na pressure galing sa paligid para gawin mo yung mali. May examples ba ulit dito? Oo, yung mga binanggit ulit doon na sina Daniel tsaka yung mga kaibigan niya, sila Shadrach, Meshach, Abednego. Pinakita nila to Nanindigan sila sa pananampalataya nila, sa prinsipyo nila, kahit buhay na nila yung nakataya. Wow! Paano magagawa yun? Para raw magawa to, kailangan malinaw sa iyo yung mga non-negotiables mo. Ano yung mga core principles mo, mga values na hinding-hindi mo isusuko kahit anong mangyari. Mahalaga raw na matukoy mo na yan bago pa dumating yung matinding pagsubok. Kasi pag andyan na yung pressure, mahirap na mag-isip. Napaka-powerful yan. Yung papang, dumanindigan kahit parang mag-isa ka na nang. So pag nalilinang itong mga disiplinang to, paano yung nagiging mas malalim na epekto bukod dun sa personal mong paglago? Dito na papasok yung mas malaking picture. Yung integridad kasi, ayon sa sources, hindi lang yan para sa sarili mong kabutihan o reputasyon. Nagiging ano raw siya catalyst for renewal. Catalyst. Parang mitsa. Oo, parang mitsa o panggatong para sa pagpapanibago. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa organisasyon mo, sa komunidad mo. Ginamit ulit na example si Nehemia. Yung pagtayo ulit ng pader ng Jerusalem, hindi lang yun nangyari kasi may pera siya o magaling siyang manager. Ano pa yung dahilan? Malaking factor daw yung moral authority niya, na galing sa integridad niya. Nagtiwala yung mga tao, sumunod sila, kasi nakita nila yung pagiging buo niya, yung tapat niyang layunin. Sinasabi rin sa material mo na yung integrity, parang spiritual alignment. Spiritual alignment. Oo, parang pagsunod sa disenyo at kaayusan ng Diyos, na nagbubunga ng positibong pagbabago sa paligid mo. Hindi lang ikaw yung naayos, pati yung environment mo. At marahil, yung pinakamahalagang bunga nito, lalo na sa panahon natin ngayon, ayon dun sa mga binasa natin, yung kakayahang ibalik ang tiwala, restoring faith. Yun, napakahalaga niya ngayon. Hindi lang tiwala sa'yo bilang leader, kundi yung potensyal na maibalik yung tiwala sa mga institusyon, tiwala sa kapwa, at kahit yung tiwala na posible pa rin pala, yung pamumunong makatarungan, may prinsipyo. Kasi sa panahon ngayon na parang ang daming sinisisem, di ba? Yeah. Pagdududa, paggabigo sa mga leader, yung mga taong namumuhay at namumuno ng may integridad, sila yung nagiging parang liwanag. Susi raw sila sa paghilom, sa pagpapanumbalik ng pag-asa. Ang ganda ng epekto pala, no? At para sa iyo na nakikinig ngayon, paano mo naman ito isa sa buhay? Mas practical. May 5 suggestions yung sources mo para mailapat mo to mula sa pag-isip papunta sa aksyon. Sige, ano yung una? Una, subukan mo raw magsagawa ng quarterly integrity audit. Parang regular check-up sa sarili mo. Kada 3 buwan, maglaan ka ng oras. Suriin mo yung mga naging desisyon mo, yung communications mo, yung mga relasyon mo. Anong itatanong ko sa sarili ko? Tanungin mo, saan ba ako naging consistent sa prinsipyo ko? Saan ako baka medyo lumihis o nag-compromise? Ano yung mga natutunan ko dito? Parang self-assessment lang. Parang personal inventory nga. Okay, maganda yan. Pangalawa. Pangalawa, patatagin mo yung accountability systems mo. Kung wala ka pa, bumuo ka. Kung meron na, palakasin mo pa. Hanapin mo yung mga taong pinagkakatiwalaan mo na hindi lang puro yes sir sa'yo. Yung handang magsabi ng totoo, magbigay ng matalinong payo. Sino kaya yon? Pwedeng mentor yan, o board, o isang maliit na grupo ng kapwa mong leader. Basta siguraduhin mong mayroong kang guardrails, may magbabantay sa'yo. Mahalaga yan. Pangatlo. Pangatlo, subukan mong idokumento ang iyong ethical decision processes, lalo na pag malalaki o komplikadong sitwasyon yung hinaharap mo. Isusulat to. O, kapag may ethical dilemma ka, isulat mo yung mga options mo, yung mga values na involved, yung mga posibleng mangyari, tsaka yung rason bakit yun yung pinili mong desisyon. Hindi naman kailangan super formal, kahit simpleng notes lang. Malaking tulong yan para sa clarity mo, sa consistency, at para transparent ka rin kung kailangan sa hinaharap. Para may reference ka rin sa sarili mo. Makes sense. Pang-apat. Pang-apat, gawin mong parte ng kultura ng team mo o ng organisasyon mo yung integridad. Hindi raw sapat na ikaw lang yung nagsisikap.
Paano yun? Kailangan makita yan sa pamumuno mo. Imodelo mo, ituro mo sa iba. Pag-usapan ninyo, bigyang halaga sa buong sistema. Kilalanin mo rin, i-celebrate nyo yung mga examples ng integridad sa loob ng grupo ninyo. Gawin yung shared value talaga. Tama, dapat system-wide yung effort. At yung panghuli? Panlima. At panlima, mangako ka raw sa habang buhay na paglago. Kasi yung integridad, hindi yan parang achievement na natapos mo na. Check. Hindi ganun. Isang journey. Oh, tuloy-tuloy na paglalakbay ito. Pang-araw-araw na pagpili. Kailangan ito ng patuloy na pag-aaral tulad nitong ginagawa mo ngayon, di ba? Sa pamamagitan ng sources na to, kailangan ng pagmumuni-muni, pagtanggap ng feedback, pag-a-adjust habang lumalawak yung impluensya mo tsaka habang nagbabago yung mga hamon na hinaharap mo. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Ang malinaw na panawagan mula sa mga material na ito, hindi lang yung maging magaling ka lang na leader, efektibo o charismatic. Ang hamon talaga ay maging isang leader na buo. Buo, yun yung keyword. Isang leader na yung credibility niya, yung impluensya niya, natural lang na dumadaloy. Galing sa isang matibay, hindi nabibiyak na pundasyon ng integrity. Hindi ito yung madaling daan, no? Madalas may kasama tong sakripisyo o pagtanggi sa mga shortcut. Mahirap pero sulit. Pero gaya nga ng paalala dun sa source, the cost of compromise always exceeds its temporary convenience. Yung halaga raw ng pagkompromiso mo sa prinsipyo mo, sa katagalan, laging mas mataas yan kaysa sa anumang panandaling ginhawa o benepisyo na makukuha mo dun. Totoo yan. Sa huli, yung integrity, yan yung nagtatayo ng tulay ng tiwala. At yung tiwala naman, yan yung nagiging daan para sa isang tunay, malalim at pangmatagalang impluensya. Yun yung klase ng impluensya na kailangan mo para makagawa ka ng makabuluhang pagbabago sa paligid mo. Kaya siguro, iiwan namin sa'yo ang isang tanong para pagnilayan mo. Hango rin to sa diwa na mga tinag-usapan natin mula sa sources mo. Ano yun? Kung yung mga tao sa paligid mo, yung team mo, pamilya mo, community mo, kung susunod lang sila base sa nakikita nilang ginagawa mo talaga araw-araw. Hindi lang sa sinasabi. Hindi lang sa mga magagandang salita mo, base sa gawa mo. Mas lalago kaya yung tiwala nila sa'yo? O baka naman mas mababawasan pa? Isang mahalagang tanong nga yan para sa ating lahat. Pagnilayan natin. Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga kaalaman mula sa iyong mga sources.